Kabanata 111. Natigilan si Thea, nabigo siyang pigilan si James, na nagresulta sa muling pambubugbog nito sa isang tao. Seguridad. Sigaw ng tindera. Ang ilang mga security guard sa pasukan ay lumapit ng may banta. Nakuha ng kaguluhan ang atensyon ng ibang mga mamimili. Lahat sila ay nagtipon-tipon na may hangin na nag-enjoy sa isang palabas. Bahagyang nag-alala si Thea. Jamie, alis na tayo. Sinimulan niyang hilain si James. Gayunpaman, hinarang sila ng mga security guard. Malamig na sabi ng tindera. Pumunta ka. Pagkatapos mong madumihan ang damit. Parang hindi. Tumayo si Zack. Umuungal. James, patay ka. Agad siyang tumawag. Samson, ako ito. May umatake sa akin sa isang butik sa South Dragon Street. Sumama ka sa 30 lalaki. Binabalian natin ang binti ng isa pang dude. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag ay binigyan niya ng masamang tingin si James. Stay where you are. Punk. You're dead. Nang makita kung paano lumalala ang mga pangyayari, natakot si Thea. Hinatak niya ang braso ni James. Tinapik ni James ang kamay niya. Pinapakalma siya. Ayos lang. Tawagan mo na si Yoel. Sabay lapit sa papa niya. Napansin ni Thea na walang takot si James. Inisip niya ang lahat ng kakaibang nangyari simula noong ikasal siya nito. Mukhang laging handa si James. Matapos mag-isip-isip ng ilang sandali, kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang numero ni Yoel. Noon lang, nasa ospital si Yoel. Binabantayan siya ni York. Sinabihan lang niya si Yoel na bilhan ng pagkain ang mga kalahan pagkatapos niyang gumaling. Sumang-ayon kaagad si Yoel, maya-maya ay tumunog lang ang phone ni Yoel. Nang makitang si Thea iyon, natakot siya nang husto ang kanyang kamay. Na nabitawan ang telepono. Walang kwentang bata. Kulog si York. Kinuha ang phone na ngayon ay basag na ang screen. Kinilig din siya. Napansin niyang si Thea iyon. Binato niya ang phone kay Yoel. Na ngayon ay takot na takot kay Thea. Bilasan mo. Sagutin mo. Mas tumpak. Natatakot siya sa asawa ni Thea. Si James. Kinuha niya ang telepono. Thea. Kay may maitutulong ba ako? Nagsimulang magtaltalan ang mga ngipin ni Yoel nang maalala niya ang eksenang pinatay ni James ang isang tao. Yoel, nasa gorgeous boutique ako sa South Dragon Street. Kilala mo ba kung sino si Zack Smith? Namimili siya kasama ang kanyang asawa dito at nasaktan namin siya. Maaari mo bang sabihin sa iyong ama na tawagan si Zack at kalimutan ang lahat? Maingat na nagsalita si Thea. Sa halip na sabihin kay Yoel na humingi ng tawad kay York. Nakiusap siya kay Yoel na lutisin ang bagay na ito gamit ang kanyang mga koneksyon na nasa loudspeaker ang telepono ni Yoel. Nang marinig ni York ang sinabi ni Thea, napangiwi siya. Piece of trash, tuturuan ko ng leksyon si Zack. Lumabas na siya ng kwarto nang matapos siyang magsalita. Sa butik. Nakita ni Zina si Thea na tumatawag, she laughed coldly. Yoel, paano kung kilala mo siya? Hindi papanig ang mga Smith sa mga tagalabas. Ibinaba na ni Yoel ang tawag nang matapos magsalita si Thea. Natakot siya, nang marinig niya na sinaktan ni Thea si Zack. Umiling siya ng malakas kaya nabasag niya ang phone niya sa sahig. Zack, you better keep your nose clean. Otherwise, ako na mismo ang papatay sa'yo pag nakalabas na ako sa ospital. Angal ni Yoel. Natawa din si Zack. Haha, kapatid ba ang tawag mo sa pinsan ko? Nakakatuwa, dahil hindi umimik si Yoel. Mas lalong nabalisa si Thea. Napatingin siya sa mga security guard na humaharang sa kanya at kay James. Then, she looked at Zack and the salesperson. Both of whom look fierce. Ang ilang mga manunood ay nagkukumpulan na rin. Siya ay natakot. Jamie, anong gagawin natin? It'll be okay,
Let's go inside and take a seat. Iginiya ni James si Thea papunta sa lounge ng boutique. Nang makaupo, dumampot siya ng mansanas at sinimulang balatan. Ipinasa niya ang mansanas kay Thea. Darling, here, have some apples. Tiningnan niya si Zina, Zack, ang tindero, at ang mga security guard. Ang kanyang puso ay agresibo sa kanyang dibdib. Paano siya makakakain ngayon kung natakot siya sa kanyang talino? Napakaraming damit ang nasira nila. Magkano ang magagastos sa kanila? Higit pa rito, humiling si Zack ng 30 lalaki. Kung magpapakita silang lahat, ano ang kanilang gagawin? Sa sobrang pag-aalala niya ay halos maluha-luha siya. Jamie, mag-isip ka. Kabanata 112. Sa sobrang pagkabalisa ni Thea ay halos maluha-luha siya. Ngunit si James ay mukhang hindi nababahala. Hinampas niya si Zack at natamba ang ilang mga racks ng damit. Pati ang manager ay dumating na. Ang manager ng boutique ay isang babaeng nasa edad 30s. Maganda siya na may oval na mukha at itim na buhok. Nakasuot ng sexy na profesional na damit. Mr. Smith. Nang makita niya si Zack, yumuko siya bilang paggalang. Si Zack, na naghihintay kay Samson sa lounge, ay sumulyap sa manager. Nagningning ang mga mata niya nang makita kung gaano ito kaganda. Gayunpaman, hindi niya kayang hawakan si Thea, na nakaupo sa tapat niya. Nawalan siya ng interes sa manager. Malumanay niyang sinabi, "Kilala mo ba ako?" "Oo. Nakita kita minsan sa malayo sa isang handaan." Magalang nasabi ng manager na si Miranda Larson. Bahagyang tumanggo si Zack. Pagtingin sa isang balisang Thea na nakaupo sa tapat niya. Tinanong niya si Miranda, "Magkano ang halaga ng mga nasirang damit? Kunin mo siya sa gantihan kita." "Mr. Smith, I've made the calculations." Naidangisan niya ang 18 damit sa kabuuan. Lahat ng mga ito ay nagkakahalaga ng higit sa $10,000 bawat isa. Sa kabuuan, nagkakahalaga sila ng 210,000. "Narinig mo yun?" mayabang na sabi ni Zina. "Maghanda ka na maglabas ng $210,000. Sa palagay ko ay hindi mo ito kakayanin. Kung luluhod ka at humingi ng tawad sa asawa ko, babayaran namin ito para sa iyo." "Jamie, bayaran na natin at umalis na tayo," sabi ni Thea sa mahinang boses. "Hindi tayo dapat magkaproblema sa mga Smith." Si Zack ay tumawag pa ng backup. "Kung hindi tayo aalis ngayon, hindi tayo makakaalis." Naguguluhan si Thea. Ang gusto lang niya ay umalis. Ang $210,000 ay isang malaking halaga. Ngunit tiniyak ni James sa kanya na siya ay may pera. Ito ay tulad ng pamimili. Maaaring hindi magkasya ang ilang damit. Ngunit maaari niyang baguhin ang mga ito. "Darling, it's okay. I'm waiting for his backup to arrive. Have you forgot that I was in the military?" Napangiti si James. "Jamie, stop fooling around. Narinig ko na ang Blythe King ay naglabas ng mahigpit na utos pagkatapos niyang kunin ang kanyang bagong tungkulin. Ang pakikipaglaban ay isang felony, at ang mga nauugnay na departamento ay nag-o-overtime para arestuhin ang mga nagkasala." Takot na takot si Thea sa mga security guard na nakatingin sa kanila. Kung mareresolba ng pagbabayad ang kanilang problema, bakit hindi hayaan ang pera ang gumawa ng trabaho? Umalis. Nagdilim ang ekspresyon ni Zack. Malamig na sabi niya, "Subukan mo." Sa sandaling iyon, ang ilan sa mga security guard ay humakbang pasulong. Hindi sumagi sa isip ni James ang pag-alis. Halos hindi siya naabala ng ilang mga masasamang tao. "Mr. Smith." Maya-maya lang ay lumapit ang isang kalbong nasa edad 30s na nakasuot ng itim na tank top na may tato na tigre. Sinundan siya ng 20 kakaibang tao. Sa sobrang daming sumugod sa butik, ang ibang customer ay umiwas sa takot. "Samson,
Siya na yan, break his legs. Tumayo si Zack at tinuro si James. Tuwang-tuwa siyang tumingin kay Thea. Thea, kung sasama ka sa akin ngayon, ilalabas ko ang basura ng asawa mo. Pagtingin sa figure ni Thea, naglaway na siya. At the same time, nandidiri siya kay James. Ano ang ginawa niya para maging karapat-dapat sa isang napakagandang asawang tulad niya? Siya ay isang Smith, para sa pag-iyak ng malakas. Gayunpaman, wala pa siyang ganoon kagandang babae noon. Nagsimula siyang magalit sa pag-iisip tungkol dito. Tiningnan ni Samson ang kanyang mga kasama. Atake, nag-alala na naman si Thea. Mabilis siyang tumayo. Mr. Smith, we're sorry for offended you. Patawarin mo kami. Haha, huli na para humingi ng tawad. Tumawa si Zina, maliban na lang kung sasamahan mo ang asawa ko ng ilang araw. Patay na karne ng asawa mo. Hinayla ni James pababa si Thea na tumayo para humingi ng tawad, madilim niyang tinignan si Zack. So, habol mo rin ang asawa ko. Oo, hindi naman itinanggi ni Zack. Kahit sinong babae na gusto niya ay hindi nakaligtas sa kanyang mga hawak. Tinitigan niya si Thea, hindi nag-abala pang itago ang mata ko na ekspresyon habang pinagmamasdan ang makinis nitong anyo at magandang mukha. Nakahiga na siya noon sa mga magagandang babae, ngunit walang kasing ganda sa kanya. Namula si Thea habang gutom na nakatitig sa kanya. Galit na sabi niya, "Ikaw, Thea, ito na ang pagkakataon mo. Sumama ka sa loob ng 3 araw at pakakawalan ko ang asawa mo. Kung hindi, habang buhay ang asawa mo sa wheelchair, bibilang ako ng 3, kung hindi ka sumasang-ayon. Dun, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari." 1. Puno ng pawis ang mukha ni Thea. Napatingin siya sa nagbabantang kalbong lalaki at sa 20 kakaibang tao na nakatingin sa kanila. Alam niya na kapag hindi siya pumayag sa mga tuntunin nito, mababali ang mga binti ni James. 2. Lalong nagpanik si Thea. 3. Isang sumasang-ayon ako. Sa sobrang kaba ni Thea ay halos maiyak na siya. Hindi inaasahan ni James na gagawin ni Thea. Na-touch siya. Umiiyak si Thea. Sumasang-ayon ako sa mga tuntunin mo. Huwag mong atakihin ang asawa ko. Huwag. Kabanata 113. Ngumisi si Zack at tumayo. Inabot niya ang kanyang braso sa manipis na baywang ni Thea. Dapat kanina mo pa ginawa ta. Maraming tao sa butik. Gayunpaman, lahat sila ay nakatayo sa malayo. Alam ang mga Smith. Tinalakay nila kung ano ang nangyayari sa kanilang mga hininga. Kaya lang, tumayo si James at sinipa si Zack. Napahiga si Zack sa couch. Saktan mo siya. Atake. Bago pa man siya bumangon ay nag-utos na siya. Noon lang, may pumasok na lalaking nasa katanghaliang gulang. Si York iyon, na nagmamadaling lumabas mula sa ospital. Nang matuklasan niyang tumatawag si Thea para sabihin na mayroon siyang sakit. Na-offend si Zack. Sa sobrang galit niya ay nagmamaneho siya papunta sa butik ng napakabilis. Hindi pinapansin ang lahat ng pulang ilaw. Sa kanyang isipan, nakikita pa rin niya ang nangyari noong nakaraang gabi. Kahit si Xander ay pinatay, kasama ang Blythe King na personal na nilinis ang kalat. Parang asawa ng Diyos si Thea. Walang sino man ang magkakaroon ng lakas ng loob na hawakan siya. Ang sino mang gumawa nito ay nakatitig sa kamatayan sa mukha. Nagmamadali siyang pumasok. Pawis na pawis ang buhok niya. Saktong pumasok siya para marinig ang sinabi ni Zack. Galit na galit siyang umungal. Worthless be asterisk starred. Parang kulog ang boses niya. Lahat ay napalingon sa "You uncle," nagsimulang manginig si Zack. Si York ang pangalawang in command sa pamilya. Siya ang tagapagmana na tumawag ng mga shot. Nil-iPad ni York si Zack at hinayla ang buhok. Sinampal ito ng ilang beses. Kahit na ginamit ang buong lakas.
Nag-aalala pa rin siya na hindi niya natamaan ng husto si Zack. Napatulala si Zack. Natanggal ang ilan sa kanyang mga ngipin. Puno ng dugo ang kanyang bibig. Matapos siyang sampalan, sinipa ni York si Zack sa sikmura. Pinalipad muli ito sa sopa, na tumabi rito. Pagkatapos, dinampot niya ang ashtray sa mesa at galit na hinampas sa ulo si Zack. Agad na damyugo ang ulo ni Zack. Lahat ay natakot. Natigilan si Zina. Ilang saglit siyang nakasagot. Tito, anong ginagawa mo? Siya si Zack. Pamangkin mo. B***** ka. Sumugod si York sa kanya. Hinayla ang mahabang buhok at isinandal ang ulo sa mesa. Slam! Malakas na tumama ang ulo ni Zina sa glass table na nabasag nito. Napatulala si Thea. May mga bakas ng luha sa kanyang mukha. Handa siyang isakripisyo ang sarili para iligtas si James. Ngunit ngayon, sa sobrang daming nangyayari ng sabay-sabay, nahirapan si Thea na sumunod. Si Samson, na nandito sa paghiling ni Zack, ay hindi man lang sumilip. Alam niya kung sino ang taong ito. Siya ang kandidato para sa padre de pamilya ng mga Smith at isa sa pinakamahalagang tao sa Kensington matapos niyang talunin sina Zack at Zina pataas. Lumuhad siya sa harap ni Thea. Ano? Napaatras si Thea. Napatulala ang lahat sa butik. Lalo na si Samson sa sobrang tagal na panahon. Paanong hindi niya kilala si York? Si Samson at ang kanyang 20 kakaibang crony ay nakatitig ng pipi. Sa kanyang mga tuhod, umiiyak si York. Nagmamakaawa siya. Ms. Thea, patawarin mo kami. Nabigo kami sa pagpapaaral sa mga inapo namin. Please let us go and forget about this. Nagulat ang lahat sa butik. Ang mga Smith ay isang mahalagang pamilya. Maaaring hindi sila naging bahagi ng The Great Four. Ngunit kasing halaga sila ng The Great Four. Si York ang pinuno ng mga Smith. Ngunit nakaluhod siya kay Thea. Heavily injured, Zack was confused. Why was his uncle nilang Thea? Si Zina na duguan ng mukha ay natulala rin. Ito ba ang pinakamakapangyarihang York na kilala niya? Natulala ang tindera. Tinitigan ni Miranda ang stock. Lumuhad si York sa lupa at yumuko kay Thea ng paulit-ulit. Ang ulo ay tumatama sa lupa sa bawat oras. Hindi nagtagal, nasugatan niya ang kanyang ulo. Sa bawat oras na ang kanyang ulo ay kumatok sa lupa, ito ay gumagawa ng isang malinaw na tunog, na nagpapadala sa puso ng lahat ng tao na humahatol sa oras na kasama nito. Kabanata 114, napaawang ang bibig ng lahat sa gulat. Thea stood rooted to the spot. It was a while before she managed to respond. Mabilis. Tinulungan niya si York na tumayo. At sinabing, Mr. Smith, anong ginagawa mo? Mangyaring bumangon ka. Ms. Thea, patawarin mo kami. Maawa ka sa walang kwentang pamangkin ko. Malamig na sabi ni James. He asked Thea to keep him company for 3 days. Ano? Muli na namang nagalit si York. Sa sobrang galit ay bumangon siya. Naghahanap ng kung ano. Dama po ang mga mata niya sa isang upuang kahoy. Hinawakan niya ito at isinandal sa ibabang bahagi ng katawan ni Zack. Umalangaw-ngaw sa butik ang mga daing ng sakit. Namuo ang dugo sa pandiyan ni Zack. Napakasakit kaya nawalan siya ng malay. Si Zina, naduguan ang mukha. Sa sobrang takot ay namutla. Paulit-ulit siyang umatras. Umiiyak habang ang lahat ay napaatras at lahat sila ay natakot. Walang awa ang nangyari. Napilayan ngayon si Zack. Pagkatapos noon, muling lumuhad si York. Ms. Thea, nagustuhan mo ba ito? Namutla na rin si Thea. Bigla siyang umatras at hinawakan ang kamay ni James. Nakatingin sa kanya. Jamie, ano? Mukha namang inosente si James. Why are you looking at me? He's not asking for my forgiveness. Thea,
You must have some important people on your side. Ako. Nagulat si Thea, mga importanteng tao. Paano niya malalaman ang sinumang mahalaga? Gayunpaman, may pumasok sa isip. Ito ay sa panahon ng auction na inorganisa ng Xavier sa itaas na palapag ng Kensington Hotel. Nahuli siya ni Trent. Napingutol ang kanyang mukha. Nang malapit na siyang mawalan ng pag-asa, isang lalaking naka-ghost mask ang lumitaw at iniligtas siya. Siya kaya. Si Thea ay parang wala sa ulirat. Pagkatapos ay umiling siya. Inalis ang kanyang mga iniisip. Alam niya na pinatay niya si Warren, Friend, at ang iba pang tatlong patriarch. Gayunpaman, nahuli siya ng Blythe King at binaril hanggang mamatay. At muli, bukod sa kanya, tila wala siyang kakilala na ibang mahahalagang tao. Isa pa, parang hindi niya kilala ang lalaking naka-ghost mask. Sa nakalipas na 10 taon, halos hindi na siya umalis ng bahay. Paano niya nakilala ang isang taong mahalaga? Baka si James yun. Tumingin siya kay James nang may pagdududa. Kaagad, muli niyang inalis ang iniisip. Hindi maaaring siya iyon. Kahit na siya ay isang mataas na opisyal sa Southern Plains. Siya ay pinatalsik mula sa militar pagkatapos na magkaroon ng gulo. Smack, smack, dahil nanatiling tahimik si Thea. Paulit-ulit na hinahampas ni York ang kanyang ulo sa sahig. Nakaluhod pa rin. Hindi naintindihan ni Thea. Tumigil siya sa pag-iisip tungkol dito. Tinulungan agad si York na makatayo. Look, Mr. Smith, he's bleeding profusely. Dapat mo na siyang dalhin sa ospital. Salamat sa awa mo. Ms. Thea. Si York ay nasa ibabaw ng buwan. Sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang kapatawaran. Kung hindi, patay na ang mga Smith. Tumayo si York. Sinulyapan si James. Nang inig siya ng hindi sinasadya. Halos mahulog muli sa sahig. Sabi ni James, "Anong ginagawa mo, Mr. Smith? Hindi mo ba narinig si Thea? Dalhin mo agad si Zack sa ospital." At saka, walang kinalaman ang away na ito kay Thea. Huwag kang tumawag ng pulis at hulihin si Thea. It's all on me. It has nothing to do with Ms. Thea at all. Tumawag si York sa telepono pagkatapos nito. Maya-maya, may ilang tao na lumitaw. Dinala nila si Zack, na nahimete, at gulat na gulat. Duguan si Zina. Kailangan ko pa bang magbayad ng damit? Napatingin si James sa manager ng butik. Napalingon ang manager. Nanginginig. Mabilis na sabi niya. Hindi. Maging si York ay humingi ng tawad sa kanila. Wala siyang lakas ng loob na ituloy ang bagay na iyon. Ang iba pang manggagawa sa shop ay nagpaalam sa kanila. Si Yuna iyon, ang chairman ng Longevity Pharmaceuticals. Gayunpaman, tumulong lang siya sa Longevity Pharmaceuticals dahil ito ay negosyo ng kanyang pamilya. Bukod doon, nagkaroon din siya ng iba pang business ventures. Isa lang doon ang butik na ito. Matapos marinig na nagkagulo sina Thea at James sa kanyang tindahan, nagmamadali siyang lumabas ng kanyang opisina. Tumingin si James kay Samson at sa iba. Nakasimangot, "Wala na ang amo mo. Gusto mo pa ba akong bugbugin?" Nang inag si Samson at napayuko sa takot. Humingi ng tawad. Sorry, aalis na kami. Pagkatapos nito, kinuha niya ang kanyang mga tauhan at tumakas. Kabanata 115. Phew! Huminga ng malalim si Thea. It was so surreal. Ang lahat ng ito ay hindi kapani-paniwala. Maya-maya lang, may tumigil na Ferrari sa entrance. Lumapit ang isang matangkad, maganda, at matikas na babae na naka-white shirt at black pencil skirt. Flick-flack, flick-flack. Ang kanyang mga takong ay nag-click sa lupa, na lumilikha ng malulutong na tunog. Ms. Lawson. Lahat ng tindera sa shop ay gumagalang habang papalapit ang babae. Maging ang manager na si Miranda ay magalang na nagsabing, Ms.
Lawson. Kinuha ni Yuna ang eksena at sinulyapan si James. Sa wakas, dama po ang tingin niya kay Thea. Nagkunwaring pamilyar kay Thea, hinawakan niya ang kamay niya. Nakangiti, ikaw talaga, Thea. Natigilan si Thea, hindi niya nakilala kung sino ang magandang babaeng ito. Thea, it's me, I'm Yuna. Yuna Lawson, nung nasa university tayo. Nag-speech ka sa lecture ni Mr. Quigley to great applause, nandoon din ako. Napaisip si Thea, tila naalala niya ang isang katulad na pangyayari. Gayunpaman, hindi niya kilala kung sino si Yuna. Pinadalhan mo ba ako ng invitation? Yung chairman ng Longevity Pharmaceuticals. Si Yuna Lawson. Yes, hinawakan ni Yuna ang kamay ni Thea. Narinig ko na ang lahat ng nangyari. Tatanggalin ko na ang tindera na nanlait sa iyo kanina. Nandito ka para mamili, di ba? Tara, punta tayo sa second floor. Tutulungan kita. Pumili ng ilang piraso. Nagulat si Thea. Ano ang nangyayari? Bakit napakabait sa kanya ng chairman ng Longevity Pharmaceuticals? Para silang mag-best friend, she glanced at James. Napangiti si James. Ipagpatuloy mo. Nang makahingi ng pahintulot ay tumango si Thea. Sa pangunguna ni Yuna, pumunta sila sa second floor. Ang ikalawang palapag ay puno ng mga luxury item. Ang mga presyo dito ay mas mataas kaysa sa mga nasa unang palapag. Lahat sila ay mga damit na nagkakahalaga ng higit sa $100,000 bawat isa. Lahat sila ay kapansin-pansin at nakakabighani. Habang nag-aaral si Thea ng fashion design, nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita ang magagandang damit na ito. Gayunpaman, hindi siya nawalan ng malay. Pagtingin sa maganda at matikas na si Yuna sa tabi niya, hindi niya maiwasang magtanong, MMS, Lawson. Hindi tayo magkakilala. Bakit mo ako pinadalhan ng imbitasyon? Bakit ang bait-bait mo sa akin? Sabihin mo sa akin, sino ang naglagay sa iyo nito? Ngumiti si Yuna, parang hindi alam ni Thea ang totoong pagkatao ni James. Kung hindi alam ni Thea, hindi siya ilalantad ni Yuna. Bakit lahat ng tanong? Lagi kitang hinahangaan. You're a genius. Having dabbled in so many things. Tanong ulit ni Thea, si James ba? Paano yung lalaking naka-ghost mask? Sa lahat ng taong kilala niya, dalawa lang sa kanila ang may kapangyarihang gawin iyon. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung sino iyon. Noon pa man ay pinaghihinalaan niya si James. Gayunpaman, ito ay isang hinala lamang. Yung lalaking nakamaskara, napahinto si Yuna saglit para mag-isip bago inalala ang lalaking naka-ghost mask na naging sanhi ng kaguluhan noon. Higit pa rito, narinig niya na ang lalaking naka-ghost mask ang nagligtas kay Thea at pinatay si Trent sa auction ng Xavier's. Naisip niya ang oras ng Blythe. Tinakpan ni King si James sa Ella Corporation. Nahulaan niya ang ilang bagay noon. Ang lalaking naka-ghost mask ay ang Black Dragon. Kaya naman si James. Kung hindi, pagkatapos ng napakaraming problema, bakit naghihintay ang Blythe King hanggang sa gawin niya ang kanyang bagong tungkulin bago ay execute ang isang lalaking nakamaskara? Tiyak na nililinas ng Blythe King ang mga kalat ni James. Para mabawasan ang chismis, nakahanap siya ng scapegoat. Napangiti si Yuna. Iniisip ito, ano ang sinusubukang gawin ng Black Dragon? Thea, hindi mo ba kilala kung sino yung lalaking naka-multo mask? Paano ko malalaman? Bamulong si Yuna. Siya ang iniligtas mo mula sa apoy ng Cadence 10 taon na ang nakakaraan. Ngayon, isa na siyang makapangyarihang tao. Alam mo naman ang tungkol sa The Great Four, di ba? Bumalik siya para sa paghiganti. Ano? Nagulat si Thea. Ang taong iniligtas niya 10 taon na ang nakakaraan. Alam niyang may niligtas siya sa villa ng mga Cadence. Kung sino ang iniligtas niya, hindi niya alam.
Kung anuman ang nangyari sa pagitan ng Cadence at The Great Four ay isang misteryo sa kanya. Sino siya? Si James ba? Naisip ni Thea ang katotohanan na ang apelyido ni James ay Caden din. At ikonekte niya ang mga tuldok. Hinampas ni Yuna sa ulo ni Thea. You're overthinking it. Your husband James is a nobody. How could he be so powerful? Kabanata 116. Hindi natuwa si Thea sa pang-iinsulto ni Yuna kay James. Ang aking asawa ay hindi isang nobody. Hindi ba siya? Napangiti si Yuna. Narinig ko na ang lahat tungkol sa kanya. Pinili niya ang pamilya mo para sa iyo. Wala siyang trabaho. Ang ginagawa lang niya ay nagwawalis at nagluluto sa bahay. Umaasa sa mga kalahan para pakainin siya. Sinusundan kanya noon sa trabaho. Sa eternity with his electric motorcycle, patok na biro sa Kansingan ngayon. Magsalita ka pa at aalis na ako. Mukhang malungkot si Thea. Sige, nagbibiro lang ako. Sabay pa umanhin ni Yuna, mukhang mahal na mahal ni Thea si James. It would be hard to create a wedge between them. She changed the topic. Aling mga damit ang gusto mo? Pumili ka lang at ibibigay ko sa iyo. With your amazing figure and beautiful looks, anything would look good on you. Nawala ang malungkot na tingin ni Thea. Gayunpaman, kaya niyang bilhin ang mga damit. Hindi niya gusto ang kawanggawa ni Yuna. Sa tulong ni Yuna, pumili siya ng puting damit na angkop sa iyo. Nagustuhan niya ang kulay puti. Kinakatawan nito ang kadalisayan ng bayaran niya ito. Natuklasan niya na ito ay $180,000. Nagulat siya. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kamahal ang damit. Thea, I've told you, it's a gift. Akin na ang butik. Hindi ako papayag na gawin mo iyon. Kinawayan ni Thea ang kamay at tinanggal ang itim na card sa kanyang pitaka. Bahagyang nag-alala siya. Paano kung walang credit ang card? Magiging kahihiyan na naman siya. Napatingin ang cashier kay Yuna. Napasulyap si Yuna sa itim na card na hawak ni Thea, nagulat siya, gusto niya ito kaya nagseselos siya. Walang ibang nakakaalam kung ano ang card. Gayunpaman, ginawa niya. Iyon ay ang Black Dragon card. Ang nag-iisa sa buong bansa. Sige na. Dahil si Thea ang gumawa ng Black Dragon card. Tumigil si Yuna sa pagpilit. Nag-aalalang inabot ni Thea ang card. Tinanggap ito ng cashier gamit ang dalawang kamay at pinaandar ito sa card machine. Inilagay ni Thea ang PIN number na ibinahagi ni James sa kanya. Ang Black Dragon card ay wala talagang PIN number. Dahil ito ay kay James at isa sa uri nito. Hindi ito nangyari ng PIN number. Anumang PIN number ay magiging tama. Ang iyong tagumpay ay matagumpay. Nakahinga ng maluwag si Thea sa narinig. Ang card ay tunay. MS. Kalahan. Narito ang iyong card. Pakikuha. Kinuha ni Thea ang Black Dragon card at inilagay sa bulsa. Napatingin si Yuna kay Thea na may malaking ngiti sa labi. Thea. Saan mo gustong pumunta next? Sasama ako. Ha? Nagulat si Thea. Si Yuna ang chairman ng Longevity Pharmaceuticals. Paano niya hinihiling na mamili si Yuna sa kanya? May oras pa ako. Sinabi ni James na kumuha ako ng ilang alahas. Sige. Sasama ako sa iyo. Sige. Gulat na gulat pa rin si Thea na nasa lounge si James sa ibaba. Naninigarilyo siya at naglalaro ng Plants vs. Mga zombie sa kanyang telepono. Jamie. Tinawag siya ni Thea, tinanggal niya kaagad ang phone niya at tumayo. Paano nangyari? Itinaas ni Thea ang bag na nasa kamay niya. May binili ako. Pero, napalunok siya. Ay ito ay medyo mahal. Nagkakahalaga ito ng 180,000. Hindi pa siya nakasuot ng ganoon kamahal sa buhay niya noon. Natatakot siya na magalit si James sa kanya dahil sa pag-aaksaya ng pera. Napangiti si James. $180,000 lang. Hindi naman kami mahirap.
May gusto ka pa bang bilhin? Dapat mamili ka pa. Lumapit si Yuna na may ngiti sa labi. James, bakit hindi ka umuwi? Kasama ko si Thea mamili. Kumunat ang noo ni James. Napangiti si Yuna. Don't worry, sisiguraduhin kong ligtas na makakauwi si Thea. James looked at Thea. Thea didn't know why Yuna were so friendly also. Dahil ba sa lalaking nakamaskarang multo? Gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa taong iniligtas niya 10 taon na ang nakararaan para malaman kung sino ang nagligtas sa kanya mula kay Trent. Napaisip siya at sinabing, Jamie, bakit hindi ka umuwi? Kasama ko si Ms. Lawson mamili. Dahil pumayag si Thea, tumango si James. Okay, ingat ka, tawagan mo ako kung meron. Hinawakan ni Yuna si Thea at nagsimulang maglakad palayo. Pag-alis nila, ngumiti si Yuna kay James. Itinaas ang isang slim na kamay at kumaway sa kanya. Hindi ito masyadong pinag-isipan ni James. Kasama si Yuna, magiging okay si Thea. Umalis na rin siya sa butik. Pagkapasok ni Thea sa race car ni Yuna ay umalis na ito sakay ng kanyang electric motorcycle. Gayunpaman, hindi siya umuwi. Sa halip ay pumunta siya sa common clinic. Pagdating niya, sarado ang pinto. Kinuha niya ang susi niya at pumasok. Isinara ang pinto sa likod niya. Naidlap siya sa likod na kwarto. Gabi na lang bumalik sina Henry at Black Rose. Scarlett, narinig ni James ang mga ingay at nagising. Lumabas mula sa likod ng silid. James! Nandito ka rin pala. Bahagyang nagulat si Scarlett nang makita si James. Oo, nagbigay si James ng monosyllabic na sagot at nagtanong. Kamusta ang mga bagay-bagay? Napangiti si Henry. Inabot lang kami ng isang hapon para magawa ang mga bagay-bagay. Ngayon ang sentro ng kalakalan ng lungsod ay nasa ilalim ng iyong pangalan. Maaari kang magsimulang maghanap ng mga mamumuhunan. Nakuha ko. Umupo si James at nagsigarilyo na nasa mesa. Oh yeah, may dumaan ba sa The Great Four sa sementeryo ni Cadence? Umiling si Henry, may mga lalaking nanunood ako sa lugar. Wala sa kanila ang nagpakita. Nagdilim ang ekspresyon ni James. James, hindi sigurado si Henry kung magsasalita ba siya. Magsalita ka. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali. Sinabi ni Henry, ayon sa pinakabagong intel, may iba pang mga tao na naruroon sa Cadence bukod sa The Great Four. Slam! Hinampas ni James ang isang kamay sa mesa. Nabasag ang kahoy na lamesa. Kinilig si Scarlett, bakit hindi mo sinabi sakin kanina? Mukhang humihingi ng tawad si Henry. I'm sorry, James. I was careless. I was so focused on the Great Four I overlooked some details. Madilim na tanong ni James. Sino pa ba ang nandoon? Kaagad, sinabi ni Henry, alam nating siguradong nandoon ang Great Four. Ngunit ang iba ay nasa dilim. Hinding-hindi nila ipinahayag ang kanilang sarili. Sabihin nating 10 taon na ang nakalipas. Hindi lang the Great Four ang nakipagsabuatan laban sa mga Cadence. Kasali rin ang underworld ng Kensington. At may utak sa likod ng lahat ng ito. Alam ni James na may utak sa lahat ng panahon. Kung sino ang may moonlit flower sa Cliffside's Edge ay ang utak. Sino pa ang nandoon? Sinabi ni Henry, James, ang lahat ng ating kapangyarihan at hitsura ay nasa Southern Plains. Ngayong ang Blythe King ay ang Commander-in-Chief. Wala akong pahintulot na i-access ang intelligence network ng Kensington. Hindi ko alam kung sino. Sangkot. Ang Blythe King. Pinag-isipan ito ni James habang kumaway ng kamay at sinabing, itago mo ito sa mga kamay ng Blythe King. Kung ganoon, isa lang ang makakatulong sa atin. Tanong ni James. Sino? Ni Henry. Jake Graham. Nakilala bilang boss. Nakipagkalakalan siya sa impormasyon. Tila, alam niya ang lahat ng sinabi niya.
Ang kanyang mga hinaharap ay umaabot sa malayo at malawak. Hindi limitado sa Kensington. Higit pa rito, ang kanyang underground intelligence network ay maaaring mag-access ng impormasyon kahit na ang kanilang mga opisyal ay maaaring hindi ma-access. Makipag-ugnayan kay Jake. Gusto kong malaman kung sino pa ang kasangkot sa pagpuksa sa mga Kayden 10 taon na ang nakakaraan bukod sa The Great Four. Ginagawa ko na. Inaayos ko na. Sumandal si James sa isang upuan. Huminga ng malalim. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kakomplikado ang nangyari 10 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, hindi mahalaga kung sino sila. Hanggat sila ay kasangkot, mayroon lamang silang isang dulo. Ito ay kamatayan. Kabanata 118. Nang malaman na, bilang karagdagan sa The Great Four, ang mga puwersa ng Underworld ay kasangkot din sa pagkawasak ng mga Kayden. Ang mukha ni James ay nagdilim. Agad na nag-ayos si Henry. Ito ay isang simpleng bagay dahil siya ay isang individual na may mataas na katayuan. Hindi nagtagal. Naayos na. James, inayos ko na magkita tayo kay Jake Graham sa People's Repair Shop sa suburbs ngayong gabi. Nakuha ko. Tumango si James. James, alam namin na si Jake Graham ay kasangkot sa intelligence trading. At ang kanyang mga presyo ay napakataas. Dapat ba tayong magdala ng pera? Sinulyapan ni James si Henry at tinanong. Henry, gaano ka katagal nagtatrabaho sa ilalim ko? Sumagot si Henry, mga 8 taon. Sa katunayan, ito ay 8 taon. Dapat kilala mo ako. Kailangan ko ba ng pera para harapin ang hansyo ng isang kerihan? Tama ka. Tiningnan ni James ang oras 7:00 pa lang. Ang pagpunta sa mga suburb ay nangyayari ng 1 oras sa pamamagitan ng kotse. Tonight would be a long night. He took his phone out and called Thea. Thea, are you back? I'm busy with something. Baka malate ako mamayang gabi. Baka hindi na ako bumalik. Ibang-iba ang pagsasalita niya sa telepono kumpara kanina. Hindi makapaniwala si Scarlett sa kanyang mga mata. Iisipin na ang maalamat na ares ng Southern Plains ay magkakaroon ng ganoong kalambot na bahagi sa kanya. Hindi banggitin ang ngiti na suot nito sa kanyang mukha. Hinayla niya si Henry at sinenyasan silang lumabas. Tumango si Henry at naglakad papunta sa pinto. Sa labas, tinanong ni Scarlett, Henry, sino ang kasama ni James sa telepono? Para siyang ibang tao. Siya. Napabuntong hininga si Henry. Siya na siguro ang pinakamalaking babae sa mundo. Mahal ni James. Mas mabuting huwag mag-usisa sa kanyang negosyo. Hinihiling ko sa iyo na iwasan mong masaktan siya sa darating. Nang matapos ang tawag niya kay Thea, lumabas si James at nakita niyang nagbubulungan silang dalawa. Ahem, ano ang pinag-uusapan niyo? Ang kanyang ubo ay nagdulot ng panginginig sa gulugod ni Scarlett. Natarante siya at agad na ibinaba ang ulo. Ngumiti si Henry at sinabing, nothing much. Black Rose was merely curious about Thea. James glanced at Scarlett. Curtly, he replied, walang Black Rose sa atin. Si Scarlett Brooks lang. Yes, James, my mistake. Tinapik ni James ang balikat ni Henry at nakangiting sinabi. Henry, hindi ka na bata. Oras na para pag-isipan mong magpakasal. May gusto ka ba? May iilang babae akong ipakilala sa iyo. Gusto mo ba ng mukhang mature o isang kabataan? Sexy o dalisay at inosente? Namula si Henry. Pag-uusapan natin yan in the future. James. Napaangat ng mukha si James. You must be over 30. We should get this done now that we're still in Kensington. Bagamat na ibigay ko na ang aking resignation letter, hindi pa ito pinoproseso ng mga nakatataas. Sino ang nakakaalam? Baka mailipat ako pabalik sa kanya. Southern Plains kung may mga kaguluhan na lumitaw. Kailangan nating gumawa ng mga ganitong desisyon ngayon.
Yes, it is as you say. Kapag may nakilala akong taong gusto ko, hahabulin ko siya, sa iyong panaginip. Hinamplas siya ni James sa ulo. A blockhead like you makes a good fighter. Pero naghahabol sa mga babae. No way. I'll find you one once I return. Si Scarlett, nakatayo sa gilid, ay hindi komportable na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Nagpatuloy siya sa pagpasok sa gusali. Sa pintuan ng Common Clinic ay nakaupo sina James at Henry sa may hagdanan. Nagsisigarilyo ang dalawa habang nag-uusap tungkol sa mga babae. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nakaramdam ng awkward si Henry at nagmamadaling nagpalit ng mga paksa. James, hindi ganoon kadali ang nangyari sa mga Kayden 10 taon na ang nakakaraan. Hindi lang ang Great Four, kundi pati ang mga underworld forces ay nasangkot. Kailangan ba nilang gumawa ng ganoong haba para lang harapin ang mga Kayden? Tumingin si James kay Henry at sinabing, "Ano sa tingin mo?" Nagmuni-muni muna si Henry bago sumagot. "Nagawa ko na ang aking pagsasaliksik tungkol sa nangyari 10 taon na ang nakararaan." Si Trent Xavier ay talagang mula sa kabisera sa halip na sa hukbong kanluranin. Pumunta lamang siya sa hangganan ng kanluran pagkatapos ng pagkawasak ng mga Kayden. Mayroong walang paraan na The Great Four ang maaaring maging utak sa likod ng nangyari. Gayunpaman, ang tunay na utak ay dapat na lubhang maimpluwensyahan. Kung tutuusin, kaya nilang manipulahin ang The Great Four at ang underworld forces ng Kensington. Sa tingin mo siya, tumawa si Henry. Gaano man siya ka-impluwensya noon. Walang paraan na hihijitan niya ang iyong kasalukuyang pagkatao. All right now, stop kissing my asterisk sa, get the car, let's meet Jake Graham and find out how much he knows about the Cadence incident from 10 years ago. Sige, mabilis na tinungo ni Henry ang kalapit na parking lot. Hindi nagtagal, bumalik siya sa pagmamaneho ng itim na Lunar. Binuhat ni Henry sina James at Scarlett at nagmaneho papunta sa People's Repair Shop sa mga suburb. Mayroon silang sapat na oras. Kaya mabagal siyang magmaneho. Halos 9:00 na nang makarating sila sa People's Repair Shop. Sa labas ng isang malaking repair shop, isang itim na Lunar ang nakaparada dito. Itinuro ni Henry, na nasa driver's seat, ang repair shop. James, ito ang headquarters ni Jake Graham. Bagamat maaaring mukhang repair shop ito mula sa labas. Armado ito hanggang sa ngipin sa loob. Walang pakialam si James. Bumaba na tayo ng sasakyan. Bumaba ang tatlo sa sasakyan at pumasok sa repair shop. Bago sila makapasok ay lumabas ang isang lalaking nakasuot ng gulanit na damit at natatakpan ng mantika. "Sorry, late na. Please come again tomorrow," sagot ni Henry. "We're here to see Jake. We've made an appointment." Nang marinig ito, sinulyapan ng repairman ang tatlo. Halos kaagad, tumango siya. "Sundan mo ako." Dinala niya sila sa likod bahay ng repair shop at pumasok sa isang silid. May lihim na pintuan sa silid. Sa pagbukas niya ng lihim na pinto, isang lihim na daanan ang nagsiwalat. May ilang lalaking armado ng mga submachine gun na nakatayo sa may butas ng sikretong daanan. Kinawayan sila ng repairman. "Nandito sila para makita si boss. Nagpa-appointment na sila. Hanapin mo sila." Lumapit ang dalawang lalaki at naghanda sa paghahanap sa kanila. "Ano ito?" Humakbang si Henry para protektahan si James. Malamig na tanong niya, "Hindi mo ba kilala kung sino ito?" Malamig na sagot ng repairman. "Ang mga patakaran ay mga patakaran. Kung ayaw mong hanapin ka namin." Scram! Hinayla ni James si Henry at sinenyasan. "Kapag nasa Roma, gawin mo ang ginagawa ng mga Romano." Tumango si Henry. Hinanap sila ng mga lalaki sa entrance. Nakakita sila ng baril kay Henry. Sa kabilang banda, kusang inabot ni Scarlett ang kanyang baril.
Bagamat walang armas si James, kinumpisto nila ang isang pilak na karayom na nakita nila sa kanya. Umalis ka na. Pagkatapos ng paghahanap, muling nagsalita ang repairman. Mahigpit silang sumunod sa likuran niya at pumasok sa daanan. Mahaba ang daanan at tila lumalalim sa ilalim ng lupa. Sa daan, nadaanan nila ang mga mersenaryong kumpleto sa sandata. Bulong ni Henry, ang impluwensya ni Jake ay umaabot ng higit pa sa Kensington sa bawat malaking lungsod. Siya ay tinatawag na boss ng mga nasa mundo ng Triad at siya ang hari ng Underworld. Si Xander Lawrence, na pinatay mo, ay wala sa paningin ni Jake. Marahang tumango si James. Wala siyang pakialam para sa isang honcho ng isang Karahan. Kung gusto niya, mapapawi ang lugar na ito sa mapa sa sandaling tinawag niya ang Blythe King. Hindi nagtagal. Nakarating na sila sa pinakamalalim na bahagi ng daanan. Natuklasan ni James na ito ay isang underground na kasino na puno ng mga tao. Wala siyang pakialam. Dinala sila ng repairman sa isang nakasarang pinto at sinabing, ang boss ay dumadalaw sa kanyang mga bisita. Maghintay ka rito. Marahang tumango si James. Sige, nandito na sila. At hindi makakasakit ang kaunting paghihintay. Kung wala siyang makukuha sa pagpupulong na ito, wala nang dahilan para umiral pa ang lugar na ito. Ang silid sa ilalim ng lupa ay hindi malaki, ito ay halos 50 metro kwadrado. Sa mga gilid nito ay mga pader na bato. At sa harap at likod nito ay mga pintong bakal lamang. Nakalock na yung kakapasok lang nila. Nakasara ang bakal na pinto sa harapan. At isang itim na kurtina ang humadlang sa kanila na makita ang nangyayari sa likod ng pinto. Nang makita ang nakalock na pinto, hindi nawawala ang noo ni Scarlett at tumingin kay James. James, ito ba? Bahagya siyang kinawayan ni James. It's alright, maghihintay kami. Siya ay dumaan sa matinding pagsubok. Bakit siya mag-aalala tungkol sa isang lokal na turf honcho? Kahit kalmado si James, balisa si Scarlett, bagamat nakipag-ugnayan na siya sa mundo ng Triad. Isa pa rin siyang grave robber at walang karanasan sa pakikitungo sa mga taong ito. James, Henry, magiging maayos din ang lahat. Tama, puno ng pawis ang mukha niya. Habang papunta dito, napansin niya kung gaano kalakas ang lugar na ito. Nagbilang siya ng hindi bababa sa 100 mersenaryo na armado hanggang sa ngipin. 1/3. Sinubukan ni Henry na aliwin siya. It's alright. If anything happen, I can force our way out of here without James' help. Nang marinig ito, panatag si Scarlett. Humigit kumulang 10 minuto silang naghintay sa silid. Makalipas ang 1 minuto, may namamaos na boses mula sa likod ng kurtina. You must be Henry, recommended by Brooks. Nang marinig ang boses, agad na sumagot si Henry. Tama, inirerekomenda ako sa iyo ni Brooks. Magsalita, anong katalinuhan ang gusto mong bilhin? Napatingin si Henry kay James. Ngumuso si James. Ganito ba kayo magnenegosyo? Maghanda man lang ng ilang upuan at yayain kaming maupo. At saka, hindi ba dapat ipakita mo ang iyong mukha? Dahil dinala sa silid na wala man lang nakitang dumi. Si James ay naiirita na. Ngunit ngayon, tumanggi si Jake Graham na ihayag ang kanyang sarili. Sa halip, kausap niya si James mula sa likod ng itim na kurtina. Ang namamaos na boses ay nagmula sa likod ng itim na kurtina. Sa aking lugar, lahat ay nakatayo, kahit sino sila. Kung tungkol sa pagpapakita ng aking mukha, hindi ko na kailangan magsalita. Anong impormasyon ang kailangan mo? Nagsalita si James. Gusto kong malaman kung aling mga puwersa ng Underworld ang kasangkot sa pagkawasak ng mga Kayden bilang karagdagan sa The Great Four. Kailangan ko ng listahan ng lahat ng lumahok. At saka, gusto kong malaman ang utak sa likod ng insidente. Binalot ng katahimikan ang silid. Pagkaraan ng ilang sandali,
Isang boses ang nagsalita. Iyan ang pinakalihim na impormasyon na nakabaon sa loob ng maraming taon. Walang dumating para bumili nito. Kung nais mong bilhin ito, ito ay pagbabawas ng isang nakapirming presyo na 10 bilyon. Sagot ni James. Oo naman. Pero kukunin ko muna ang impormasyon. Mula sa likod ng kurtina. Nanunuya ang boses. Sa aking lugar, walang nakakakuha ng impormasyon bago sila magbayad. Magbayad ka, at pagkatapos ay makukuha mo ang iyong impormasyon. Ako, si Jake Grams, ay isang tao ng aking salita. Hinding-hindi ako magbebenta ng impormasyong wala ako. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni James. Sa likod niya, nakaramdam ng malamig na lamig si Scarlett. Si Henry lang ang nakakaalam na galit si James. Magkakaroon ng pagdanak ng dugo ngayong gabi. Pumunta si James sa harapan. Huwag kang padalos-dalos. Isang pasaway na boses ang dumating. Kasunod noon, 12 ng fully armed mercenary ang lumabas mula sa likuran. Hawak ang kanilang mga armas. Hindi mabilang na pulang tuldok ang nakatutok sa tatlo. Kumunat ang noo ni James. Nakumpiska ang kanyang pilak na karayom. Imposibleng masupol niya agad ang mga mersenaryong kumpleto sa sandata. Lumingon siya at tiningnan si Henry sa mata. May pera ba sa card? Tumango si Henry. Meron. Though wala na masyadong natitira. But we should still have 10 billion. Tumango si James. Okay then. It's a deal. Halos kaagad, tumingin siya sa itim na kurtina sa harap niya at sinabing, sige, deal. Ngunit kung may nakita akong mali sa iyong impormasyon, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Haha, don't worry. I'm a man of my word. I would never lie to my customers. Tanong ni James, how should we proceed with the deal? By direct transfer. Tumango si James. Nakuha ko, sa sandaling iyon, ang 12 ng mga fully armed mersenaryo ay humakbang pasulong at idiniin ang kanilang mga sandata sa ulo ng tatlo. Kasunod nito, ang itim na kurtina ay itinaas. Isang lalaki, na nakasuot ng itim at nakasuot ng hood, ang lumakad papunta sa kanila at binuksan ang bakal na pinto. Sinundan ng tingin ni James. At natuklasan niyang may isang marangyang bahay na nakatayo sa likod ng bakal na pinto. Sa bahay, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakaupo sa isang sofa. Mukha siyang nasa 40 taong gulang at medyo chubby. Nakasuot siya ng vest at may tattoo na green dragon sa kanyang braso. Naglalaro siya ng 2 walnut sa kanyang mga kamay. Ilipat. Idiniin ng mga mersenaryo ang kanilang mga baril laban sa tatlo. Naglakad sila pasulong. Umupo ka. Naka-black vest at kinakalikot ang isang walnut sa kanyang kamay. Itinuro ng nasa katanghaliang gulang. Chubby na lalaki ang sofa. Sinaman siya ng tingin ni James at umupo. Umupo sa tabi niya sina Henry at Scarlett. Bagamat nakaupo na sila, hindi umalis ang mga mersenaryo at nakatutok pa rin sa kanila ang kanilang mga baril. Kalmadong tanong ni James, ikaw ba si Jake Graham? Ang boss na pinag-uusapan ng lahat. Walang sinabi ang lalaki at sinulyapan ang isang lalaking nakahood sa likod niya. Naintindihan naman agad ng lalaking nakahood at nagdala ng laptop. Itinuro ng lalaking naka-black vest ang laptop at sinabing, Swiss Bank. Make your transfer. I'll give you the information immediately upon transfer. Walang humpay na tumawa si James. Boss, bakit ako magsasagawa ng bank transfer kung ang lahat ay nakatutok sa akin ng kanilang mga baril? Kung tatalikuran mo ang iyong pangako pagkatapos kong gawin ang paglipat, hindi ba ako magiging tanga? Sumenyas ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim na vest. Huwag kang mag-alala. I've never reneged on my promises. I'm the man I am today because of my credibility. Lumingon si James at tumingin sa likod niya. Iniskan ang kanyang paligid. Binilang niya ang bilang ng mga mersenaryo.
Sa isang iglap, nahiga siya sa sofa at pinag-cross ang kanyang mga paa. Nang makita ito, naintindihan kaagad ni Henry, habang nakahiga si James sa sofa. Sinabi niya, narinig ko ang iyong kredibilidad. Okay, gayunpaman, nag-aalala pa rin ako. Bakit hindi natin ito gawin sa halip? Ibigay mo sa akin ang aking impormasyon. At magbabayad ako pagkatapos kong makumpirma. Ang pagiging tunay nito, smack. Hinampas ni Jake Graham ang mesa. Dahil doon, humakbang ang mga mersenaryo sa likod ni James at idiniin ang kanilang mga baril sa ulo ng tatlo. Dude, ilang beses ko bang sasabihin ito? Sa lugar ko, nakakakuha ka lang ng impormasyon pagkatapos mong mabayaran ito. Wala tayong precedence of the reverse. Tumawa ng mahina si James. Natural lang na makipagtawaran kapag nagsasagawa ng negosyo. Kahit na walang nauna, hindi ibig sabihin na wala na sa hinaharap. Si Henry at James ay kalmado at tahimik. Iba naman ang Black Rose. Sabay ng isang baril na nakadikit sa kanyang ulo. Hindi siya ng ahas na gumalaw ng isang kalamnan. At ang mga butil ng pawis ay naipon sa kanyang noo. Sabay sa kabilang kwarto, isang 60 taong gulang na lalaki ang nakaupo. Humihit-hit ng sigarilyo habang nanunood sa surveillance camera. Makikita sa footage ng surveillance camera ang silid na kinaroroonan ni James. Pinitik ng matanda ang kanyang mga daliri. Agad namang humakbang ang lalaking nasa likuran niya at magalang na bumati. Boss, may alam ka ba tungkol sa kanila? Boss, may hanap kami. Ang lalaking nasa gitna ay tinatawag na James Caden. Kara-rating lang niya sa Kensington. Ang aming impormasyon ay nagpapakita na siya ay na-decommission mula sa militar sa Southern Plains. Ngunit, wala siyang mataas na posisyon. Rangkang at nananatiling foot soldier lamang. Siya ay kasalukuyang manugang ng mga kalahan. The man beside him is Henry, nagbukas siya ng klinik sa Kensington. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin namin nalaman ang anumang bagay tungkol sa babae. Maaaring siya ay isang ilegal na immigrant sa Kensington. Nang marinig ito ng matanda ay kumunat ang noo nito. Bakit magiging interesado ang isang naka-decommission na sundalo at isang lalaking namamahala sa isang klinika sa pagbili ng impormasyon tungkol sa pagkawasak ng mga Caden mula 10 taon na ang nakakaraan? Hindi sila ordinaryong lalaki. Hindi lang sila nagpalo kahit isang takip mata kapag may mga baril na nakadikit sa kanilang ulo. Kundi sila ay nagtatawanan at nagbibiruan. Inirerekomenda sila ni Brooks. Oo, boss. Tawagan mo siya at humingi ng impormasyon sa tatlong ito. Oo, boss. Kabanata 122. Umupo si James sa sofa. Nag-cross legs. At nagsindi ng sigarilyo. Napuno ng amoy ng usok ng sigarilyo ang hangin. Sa tapat niya, ang naka-black vested. Nasa katanghaliang gulang na lalaki na kanina pa kinakalikot ng mga walnut ay madilim ang mukha. I will say this once more. Kung gusto mo ng impormasyon, gawin ang paglipat ngayon. Bahaging kumaway si James. Nah, it's alright. I'm not buying it. It's not worth it. Tumayo siya, sumunod naman sina Henry at Black Rose. Ngumuso ang lalaking naka-black vest. What do you take this place for? Do you think you can just come and go as you please? Humalaklak si James. Papuntahin mo mismo ang boss mo sa amin kung interesado siya sa isang deal. It's a huge one. After all, I'm afraid you are not qualified to conduct business with me. Bagamat saglit na natigilan, ang lalaking nakaitim na vest ay mabilis na nakabawi. Ipinapahiwatig mo ba na hindi ako si Jake Graham? Tinuro ni James ang surveillance camera sa sulok ng kwarto. Tiyak na nagmamasid ang iyong amo sa anino. Hindi ba? Gaya ng inaasahan, si Jake Graham ay lubhang maingat. Kaya't ipinadala niya ang kanyang mga nasasakupan upang makipagnegosyo sa akin bilang kapalit niya. Siya ay kulang.
Sincerity, I'm calling this off. Samantala, sa kabilang kwarto, ang 60 taong gulang na lalaki, na humihit-hit ng kanyang sigarilyo, ay may masamang tingin. Si James Caden ay hindi ordinaryong tao. Hindi lamang niya pinalo ang isang talukap ng mata gamit ang isang baril na nakadikit sa kanyang ulo. Ngunit mayroon din siyang matalas na pakiramdam ng pagmamasid. Tiningnan niya ang footage at hindi kumilos ng padalos-dalos. Napasulyap naman si James sa lalaking nakaitim na kinakalikot ang walnuts at tumawa. Kamukha mo siya, sige, wala kahit isang bakas ng kapintasan. Kung gayon, bakit mo sinasabing hindi ako ang tunay na Jake Graham? Ang aura mo, ipinaliwanag ni James. Si Jake Graham ay isang napaka-impluwensyang tao, bilang hari ng underworld at ang hancho ng isang lokal na turf. Dapat siyang magpakita ng kanilang uri ng aura. Ngunit ikaw, sa kabilang banda, base dito lang. Tama iyan. Sa gusaling bato, lumapit ang isang gun kay Jake. Boss, tinawagan ko si Brooks. He was mumbling the entire conversation and didn't say much. But he did mention that the guy purchasing information is not someone to be trifled with. Sige, naiintindihan ko. Bahagyang kumaway ang lalaki. Pagkatapos ay tumayo siya at lumabas ng bahay. Tumalikod na si James para umalis. Flap, flap, flap. Sa sandaling iyon, may pumalakpak. Kasunod noon, lumabas ang isang matanda ngunit masiglang lalaki na naka-green shirt na may makinis na gupit. Pumalakpak siya. Kahanga-hanga. Talagang kahanga-hanga. Sinulyapan ni James ang papalapit na lalaki. Nararamdaman niya ang malakas na aura na lumalabas mula sa lalaki. Alam niya, noon, na iyon ang tunay na Jake Graham. Hindi niya inaasahan na si Jake Graham, nakasumpa-sumpa sa underworld, ay matanda na. Bahagyang kumaway si Jake sa mga mersenaryo. Tumayo ka. Oo, boss. Ang mga mersenaryong kumpleto sa sandata ay tumayo. Boss. Yumuko ang lalaking naka-black vest at magalang na binati siya. Bahagyang tumango si Jake at umupo sa sofa. Samantala, nakatayo sa likuran niya ang lalaking nakaitim na vest. Napatingin si Jake sa tatlo. Gusto mong bilhin ang katotohanan ng kaganapan ng Cadence 10 taon na ang nakakaraan. Napatingin sa kanya si James. Oo, meron ka. Sa katunayan, ginagawa ko. Ngunit ang presyo ay nananatiling pareho. 10 bilyon. Ngumisi si James. Masyadong mahal ang 10 bilyon. I'll settle for $10. Pagkarinig nito ay agad na nagdilim ang mukha ni Jake. Ang lalaking naka-black vest sa likod niya ay bumunot ng kanyang pistola at itinutok ito kay James. Malamig niyang tanong, naghahanap ka lang ba ng gulo? Tama, malungkot ang mukha ni James. Inihagis niya ang putot ng sigarilyo sa kanyang mga kamay ng napakalakas. Ang isang putot ng sigarilyo sa mga kamay ni James ay isang nakakatakot na lihim na sandata. Kabanata 123. Bago pa makapag-react ang lalaking naka-black vest, naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang pulso. Sa sobrang sakit ay nalaglag niya ang kanyang pistol. Gumulong si James sa ilalim ng mesa at agad na humarap sa lalaking nakaitim na vest. Sinipa niya ang lalaki at pinalipad siya. Pagkatapos, dinampot niya ang pistol sa lupa. Ang lahat ng ito ay nangyari sa 1 segundo. Bago pa man makapag-react si Jake, pinalipad na ang kanyang lalaki. At isang pistol ang idiniin sa kanyang ulo. Nang marinig ang kaguluhan, bumalik ang mga mersenaryo at itinutok ang kanilang mga baril kay James. Kahit may baril na nakadikit sa ulo, hindi nagpanik si Jake kahit kaunti. Composed. Mahinahon niyang tanong. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Seryoso ka ba sa tingin mo makakalabas ka dito ng buhay pagkatapos akong patayin? $10. Deal. Idiniin ni James ang pistol sa ulo ni Jake with a mischievous grin on his face.
It's better for you to make your men live. Kung hindi, ang isang galaw ng daliri ko at ang utak mo ay sasabog na. Sa pagkakataong iyon ay bumangon ang lalaking naka-black vest na pinalipad kanina. Be ****. How dare you? Yutol niyang sabi. Bahagyang kumaway si Jake. Nang makita ito, tumahimik ang lalaking nakaitim na vest. Walang kibo. Umupo si Jake sa sofa. Mukhang composed. Nagtanong siya, sino ka ba talaga? Henry, sabihin mo sa kanya kung sino ako. Umupo si Henry. Natakot si Scarlett sa labas ng kanyang talino. Gayunpaman, nang makitang nakaupo si Henry, sumunod siya. Tumawa si Henry. Jake, I'd advise against that. Baka matakot ka si ****turnless kapag nalaman mo kung sino siya. Ganoon ba? Ngumiti si Jake nang nakakaloko. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. I've been meeting some powerful people. I'm curious to know how powerful a man needs to be for me to be scared si ****turnless. Binibigkas ni Henry ang bawat salita. Ang tao sa harap mo ay ang Black Dragon. Ang Commander-in-Chief ng milyon malakas na Black Dragon na hukbo ng Southern Plains at isa sa 5 commander ng Sol. Nang marinig ito, nanginginig ang 12-dosenang mga mersenaryong kumpleto sa sandata. Mabilis silang umatras at ibinaba ang kanilang mga baril. Bumagsak sila sa lupa. Nanginginig paano hindi nila narinig ang Black Dragon. Siya ang kilalang Ares sa buong mundo. Nanginginig din si Jake. Puno na ngayon ng pawis ang composed face niya. Inihagis ni James ang sandata sa kanyang kamay sa lalaking nakaitim na vest at naupo sa tabi ni Henry. Nagsindi siya ng isa pang sigarilyo. Tungkol naman sa mga mersenaryong nakaluhod sa likuran niya. Wala siyang pakialam sa kanila. Pinunasan ni Jake ang pawis sa noo, hindi siya nagduda sa pagkakakilanlan ni James. Mula nang makita niya kung gaano kahusay si James na may nakadikit na baril sa ulo. Alam niyang hindi siya ordinaryong tao. Bukod dito, nagawa rin ni James na mapasuko ang kanyang lalaki sa isang iglap. Si Jake ay lubos na kumbinsido sa pagkakakilanlan ni James. To think I have the honor of welcoming the Black Dragon. Wika ni Jake. Gayunpaman, nawala ang kanyang katinuan at nanginginig ang buong katawan. Kung hindi pa siya nakaupo sa sofa, nakahiga na siya ngayon sa sahig. Paralisado, dapat ba nating ituloy ang deal natin ngayon? Pero syempre, agad na nagbilin si Jake. Go, quick. Dalhin ang lahat ng impormasyon tungkol sa sunog sa tirahan ng mga Khaden 10 taon na ang nakakaraan. Oo, boss. Ang lalaking naka-vest ay tumango at tumalikod para umalis, bahagya siyang nakagawa ng ilang hakbang bago siya bumagsak. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang mga binti ay parang halaya. At siya ay bumagsak sa lupa. Siya ay bumagsak at sumure-sure sa database upang kunin ang impormasyon hinggil sa sunog sa tirahan ng mga Khaden 10 taon na ang nakararaan. Ngayong umikot na ang tubig. Gumaan ang loob ni Scarlett. Gaya ng inaasahan sa Black Dragon. Siya ay composed sa buong pagsubok. Gaya ng inaasahan sa Black Dragon. Nagawa niyang mapasuko ang lalaki ni Jake gamit ang isang putot ng sigarilyo. Hanga siya sa lakas ni James. Sa wakas, nasaksihan na niya ang tunay na kakayahan ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Natahimik si James. Gayunpaman, sa tapat niya, hindi mapakali si Jake. Kakaiba at abnormal ang pakiramdam ng kapaligiran. Makalipas ang halos 5 minuto, hindi na napigilan ni Jake. Ito ay dahil si James ay naglabas ng isang aura na napakalakas para sa kanya upang mapaglabanan. Unti-unting lumiit ang katawan niya sa sofa. Hindi nagtagal, lumuhad siya sa sahig. Nagmamakaawa. General, please spare my life. Sinulyapan siya ni James at walang pakialam na sinabi. Ano ang ginagawa mo? Bumangon ka at magsalita.
Ipagdasal mo na ang impormasyong ibibigay mo ay magiging kapaki-pakinabang sa akin. O kung hindi, ang lalaking nangangalagang Jake Graham ay wala na. Jake felt a chill down his spine, siya nanginginig at bumagsak sa sahig. Pagkatapos, bumangon siya at lumuhod. Habang nakayuko, General, maawa ka sa akin. Kabanata 124. Ang gusaling bato sa ilalim ng lupa sa People's Repair Shop. Isang dosenang o higit pang mga mersenaryo ang nakaluhod sa sahig. Si Jake Graham, ang tinaguriang boss at hari ng Underworld, ay nakaluhod din sa sahig. Nanginginig. Upang matiyak ang kanyang kasalukuyang posisyon at titulo, kailangan niyang makilala ang mga maimpluwensyang lalaki. Kung hindi, matagal na siyang wala. Gayunpaman, ang kahanga-hanga at kahanga-hangang boss ng Underworld ay nakaluhod na ngayon sa sahig na parang isang masunurang aso. Hindi nagtagal, bumalik ang lalaking nakaitim na vest na may dalang kaunting impormasyon. Nang makitang nanginginig ang kanyang amo sa sahig, sumure-sure siya at nahulog. Ang mga dokumento sa kanyang mga kamay ay nakakalat kung saan-saan. Napatingin si James kay Henry. Kinuha ni Henry ang pahiwatig. Lumakad siya papunta sa lalaki at kinuha ang mga dokumentong nakakalat sa sahig. Tapos, binigay niya kay James. Binasa sila ni James ng buong same time. Gaya ng inaasahan kay Jake Graham at sa kanyang underground intelligence network. Kahit na ang impormasyong itinago mula sa mga opisyal na channel ay malinaw na naitala. 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga Cayden ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Kensington. Lumipat sila mula sa kabisera. 30 taon na ang nakararaan. Dumating si Thomas Cayden sa Kensington at itinatag ang mga Cayden. Kumunot ang noo ni James pagkabasa nito. Ang mga Cayden ay nagmula sa kabisera. Ano ang nangyayari? Paanong hindi niya narinig ang tungkol dito sa kanyang lolo? Tumingin siya kay Henry. Nang mabasa ang impormasyon sa mga kamay ni James at mahuli ang kanyang tingin. Agad na natigilan si Henry at lumuhod sa sahig. Natarante si Scarlett nang makita siyang lumuhod at ganoon din ang ginawa. Henry, paano mo na-miss ang isang bagay na napakasimple? James. Puno ng pawis ang noo ni Henry. Nagmamadali siyang nagpaliwanag. Hindi ko alam. Naghanap ako ng impormasyon sa mga opisyal na channel. Kung hindi ko ito mahanap, tiyak na may nag-burn ng data. Bahaging kumaway si James. Bumangon ka. Huwag na huwag kang lumuhod. Para na kitang kapatid. Oo. Bumangon si Henry at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Kahit na tinatrato siya ni James bilang isang kapatid. Alam niya ang kanyang lugar. Siya ay isang subordinate lamang sa kanya. Ipinagpatuloy ni James ang pagbabasa ng impormasyong nasa kamay. Ang Cadence ay may isang treasured scroll ang Moonlit Flowers on Cliffside's Edge. Ang scroll ay ipinasa libo-libong taon na ang nakalilipas. Ito ay nabalitaan na nagtago ng isang napakahusay na lihim at hindi isang malaking kapalaran. Nasa isip ng ilang makapangyarihang lalaki ang balumbon. Kaya, nagsimula ang isang pagsasabuatan laban sa mga Cayden. Nakumbinsi ni Trent Xavier ng The Great Four sa Kensington ang kanyang kapatid na si Rowena Xavier na lapitan ni Nicholas Cayden. Anak ni Thomas. At pakasalan siya. Makalipas ang 1 taon. Nakita ni Rowena ang kanyang pagkakataon. Lumitaw siya sa kama ni Thomas at kinulayan siya. Ang nangyari ay sumire kay Thomas at sinira ang kanyang relasyon sa kanyang anak na si Nicholas. Kasunod nito, iniulat niya si Nicholas para sa pagpapabiye sa kanyang mga tungkulin at katiwalian bukod sa iba pang mga kaso. Inatake sa puso si Nicholas dahil sa pagkabigo. Pagkatapos ay itinulak siya ni Rowena pababa mula sa 3 palapag. At nahulog siya sa kanyang kamatayan. Noong gabing iyon, lahat ng kasama ay nagtipon sa labas ng tirahan ng mga Cayden.
25 lalaki mula sa The Great Four ang nagtipon sa tabi ng Floral Lakeside ng villa ng tirahan ng mga Kayden. Dinala nila ang 12-dosenang pamilya Kayden na bihag at inusisa sila sa kinaroroonan ng Moonlit Flower sa Cliffside's Edge. Ang mga puwersa ng Underworld ay nagbabantay sa labas ng villa at nakipagpulong sa The Great Four. Kasama sa mga puwersang Underworld na kasangkot sa operasyong ito sina Dawson, Blackwind Xander, Nine Fingers, at ilang iba pang hindi alam. Hindi kilala ang utak. Ang kinaroroonan ng Moonlit Flower sa Cliffside's Edge ay hindi alam. Nagpatuloy si James sa pagbabasa ng impormasyon. Pagkalipas ng 10 taon, namatay si Warren Xavier, ang pinuno ng isa sa Great Four. Patay na si Trent Xavier. Ang lahat ng mga pinuno ng iba pang 3 ng The Great Four ay patay na. Patay na si Xander Lawrence. May mga haka-haka na ang Kayden na nailigtas ni Thea Callahan mula sa sunog na iyon 10 taon na ang nakakaraan ay bumalik na ngayon para sa paghihiganti. Hindi alam ang pagkakakilanlan ng lalaking nakamaskara ng aswang. Ang lalaking nakamaskara ng marami ay karaniwang pinatay ng Blythe King. Pagkabasa nito, huminga ng malalim si James. Ang impormasyon ay medyo detalyado. Nalaman niya ang mga bagay na dati niyang hindi nalalaman. Halimbawa, kung paano lumipat ang mga Kayden mula sa kabisera ang kanyang lolo ay hindi nagpahayag ng anuman sa mga iyon sa kanya. At hindi rin ito natagpuan sa paghahanap ni Henry. Kabanata 125. Walang mahanap si Henry tungkol sa mga puwersang Underworld na kasangkot sa operasyon. Gayunpaman, may mga pangalan na nakalista sa dokumento. Hindi na sila pumasok sa tirahan ni Kayden. Sa halip, itinago nila ang kanilang mga sarili sa labas bilang isang pick-up upang maiwasan ang mga bagay mula sa pagpunta patagilid. Kabilang sa kanila si Blackwind Xander. Hindi inaasahan ni James na si Xander, na dati niyang pinatay, ay isa sa mga pangunahing salarin sa likod ng pagkawasak ng mga Kayden 10 taon na ang nakararaan. Siya ay malalim sa pagmumuni-muni. Nabatid sa impormasyon na mayroon pang iba bukod sa mga kilala. Nasaan ang Moonlit Flower sa Cliffside's Edge? Sino ang utak? Nanatiling tahimik si James. Ang batong gusali ay tahimik. Pagkaraan ng ilang oras, kinuha ni James ang isang lighter at sinunog ang impormasyon sa kanyang mga kamay. Ibinaon ang tingin kay Jake at sa kanyang mga tauhan na nakaluhod pa rin sa sahig. Sumisinghot siya na baka sa kanyang mukha ang kawalan ng pakialam. Bumangon ka at kausapin mo ako. Natatakot ako. Nanginginig si Jake. Tayo. Angal ni James. Ang kanyang dagandong ay natakot sa hari ng Underworld. At siya ay bumagsak sa sahig. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay nanginginig. Tumayo si James at kinaladkad siya sa kwelyo. Malamig niyang tanong, nasaan ang Moonlit Flower sa Cliffside's Edge? Sino ang mga maimpluwensyang lalaking nabanggit sa impormasyon? Sino ang utak sa likod nito? Hindi ko alam. Puno ng pawis ang kulubot at matandang mukha ni Jake. Nangangatal ang kanyang mga ngipin. General, hindi ko talaga alam. Galit na itinulak siya ni James sa lupa. Basura, bakit pa kita bubuhayin? Bakas sa mukha niya ang pagpatay. Huwag. Nanginginig si Jake na parang dahon. Nagmamadali siyang sumagot. General. Nasa capital ang Moonlit Flowers on Cliffside's Edge. Kung kaninong mga kamay, hindi ko talaga alam. Isa lang akong namamahala sa Underground Intelligence Network. May intelligence organization huwag maglakas loob na pumasok sa kabisera. Oo, naalala ko. May naalala si Jake at sinabing, The Moonlit Flowers on Cliffside's Edge dapat may kaugnayan sa isang artifact. Pagkarinig nito, naalala ni James ang sarili. Umupo siya at huminga ng malalim. Pagkatapos, nagsindi siya ng sigarilyo. Bumangon ka at kausapin mo ako. Oo,
Gumapang si Jake papunta sa sofa. Sa bawat onsa ng kanyang lakas, napaupo siya sa sofa. Magsalita. Anong artifact? Hindi ako sigurado. Kamakailan lamang ay nahukay ito. Nabalitaan ko na ito ay nahukay mula sa sinaunang punto ng prinsipe ng bundok ng Orchid sa hangganan ng Southern Plains. Isang awayan ang sumiklab sa gitna ng mga libingan na magnanakaw. At ang artifact ay inagaw, nakapasok na ang item sa anti-gang pamilihan sa Kensington. Alam mo ba kung nasaan ang artifact na ito? And not at the moment. Gagamitin ko agad ang buong network system para hanapin ito. Please give me some time. General, I will inform you the moment there's news. Nang marinig ito, binigyan ni James ng tingin si Scarlett. Tumayo si James. Henry, may $10 ka ba? Hinubad ni Henry ang kanyang mga bulsa, kabilang sa maluwag na sukli. Iniabot niya ang isang gusot na $10 na papel kay James. Inihagis ito ni James sa ere. Ang dollar bill ay naglakbay sa himpapawid tulad ng isang lihim na sandata at natagpuan ang daan nito sa sofa sa tabi ni Jake. Isang sipol lang ang naririnig ni Jake, na sinundan ng pamamanhid sa kanyang eardrum. I'm a man of my word. Once you've found something, inform me immediately. No. Wait. Inform Henry at Common Clinic. Tumalikod si James para umalis. Sumunod sina Henry at Scarlett sa likuran. Pagkaalis nila, nakahinga ng maluwag si Jake. Kinuha niya ang napkin niya at pinunasan ang pawis sa noo. Holy shit. Bakit pumunta sa Kensington ang Black Dragon ng Southern Plains? Ang maalamat na si Ares. Hindi kaya siya ang lalaking iniligtas ni Thea Callahan mula sa apoy ng tirahan ng mga Kaydan sa loob ng 10 taon. Kanina, oo, dapat. Pagkatapos ng pakikipagkita kay James, malalim ang iniisip ni Jake. Pinaimbestigahan niya si James at natuklasan na siya ang manugang ng mga Callahan. Bakit makontento ang Black Dragon na magpakasal sa mga Callahan? Siya ay naroon upang suklian ang isang kabaitan. Mas partikular, ang pakikiramay ni Thea sa pagliligtas sa kanyang buhay. At saka, narinig ni Jake na ang Black Dragon ay si Asclepius. Iyon ay kung paano nagawang ibalik ni Thea ang kanyang hitsura ng 2 beses. Alam din niya ang lalaking nakamaskara ng aswang na nagdulot ng kaguluhan sa Kensington ay talagang si James Kaydan. Ang manugang ng Callahans at ang Black Dragon ng Southern Plains. May masamang mangyayari sa Kensington. Umalis si James at ang kanyang partido matapos makuha ang impormasyong gusto nila. Sa labas, sa kotse, ini-start ni Henry ang makina ng kotse at nagmaneho pabalik sa lungsod. Sumandal si James sa passenger seat na may pag-iisip na ekspresyon. Nahihirapang hulaan kung ano ang nasa isip niya. Henry, ilang sandali pa, naputol ang boses ni James sa tahimik na kapaligiran. Nakikinig ako. Look into Dawson and Nine Fingers. Alamin kung sino sila at mang-alap ng impormasyon tungkol sa kanilang background. Ipadala mo ako sa ospital. Kailangan kong makita muli si Rowena. Tumango si Henry. Sige. Napabuntong hininga si James, hindi niya matutuklasan na marami pang tao ang sangkot sa pagkanalaban sa mga Kaydan 10 taon na ang nakararaan kung hindi niya binisita si Jake. Sa ngayon, pinagsisihan niya ang pagpatay kay Trent. Si Trent ang pangunahing piraso ng palaisipan. Makakalap pa sana siya ng higit pang impormasyon tungkol sa tunay na utak kung nabubuhay pa si Trent. Gayunpaman, sa ilalim ng mga pangyayari sa oras na iyon, siya ay galit na galit at hindi maaaring mangyari ang labis. Gusto lang niyang patayin si Trent. Tahimik ang natitirang bahagi ng biyahe. Hindi nagtagal. Nakarating sila pabalik sa lungsod. Kailangan mo bang hintayin kita? James waved his hand. No. It's already late. You should go back and rest early. Magta-taxi na lang ako pauwi mamaya. Sige.
Bumaba si James sa sasakyan. Kasunod nito, pinaikot ni Henry ang sasakyan at pinaandar ito. Natakot si Scarlett na magsalita sa buong biyahe. Hanggang sa umalis si James ay na-relax ni Scarlett ang tensed nerves niya. Henry, nakaka-intimidate si James kaya hindi na ako naglakas loob na huminga. Sa totoo lang, hindi siya nakakatakot. Napakabuti niya sa kanyang mga kaibigan at walang awa lamang sa mga kaaway. Nakangiting sabi ni Henry, nakakakilabot ang aura niya. Sandaling natigilan si Henry sa pahayag. Siya ay napabuntong hininga. Iyon ay dahil hindi mo alam kung ano ang kanyang pinagdaanan. Na-curious si Scarlett at nagtanong. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa kanya? Bilang miyembro ng isang grave robber gang sa Southern Plains, matagal na niyang narinig ang tungkol sa Black Dragon. Gayunpaman, wala siyang gaanong alam tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ni Henry na may bakas ng kalungkutan sa kanyang mukha. Sobrang bigat ni James sa kanyang mga balikat. Naaalala ko noong una ko siyang nakilala. Siya ay isang tahimik na binatilyo. Nagsanay siya hanggang mamaya sa gabi bawat isang araw at natutulog lamang ng ilang oras. Maliban sa pagtulog, lagi siyang gumagawa ng espesyal na pagsasanay. Siya ay dumaan sa hindi mabilang na mga sitwasyon sa buhay at kamatayan. May isang beses nang siya ay nahuli ng isang kaaway. Siya ay binugbog hanggang sa siya ay matabyunan ng mga pasa. At halos lahat ng mga buto sa kanyang katawan ay nabali. Ang labanan na nagbigay sa kanya ng malaking paggalang ay halos 1 taon na ang nakalipas. Ang isa sa aming mga hukbo ay tinambangan. Mag-isa, si James ay sumalakay sa punong tanggapan ng kalaban. Ito ay isang dugo, at ang mga bangkay ay nakasalansan sa mga bundok. Sa huli, bumalik siya na may hawak na ulo ng commander ng kalaban. Ang labanang ito ay yumanig sa Southern Plains at nagulat sa buong mundo. Ito ang nakakuha at nagtatag ng prestihiyo ni James. Nagkamit siya ng mataas na paggalang at kinilala bilang isa sa 5 commander. Ang itim na dragon, bagaman sila ay tinawag na 5 commander. Ang paraan na nakakuha sa kanila ng mga titulo ay naiiba. Ang iba pang 4 na commander ay umakyat sa ranggo ng sunod-sunod. Umaasa sa kanilang mga tagumpay sa politika. Samantalang si James ay lumaban sa tuktok. Nakaipon siya ng mga merito sa militar. Nabahiran ng dugo ng mga kaaway ang kanyang mga kamay. At tumaas ang ranggo mula sa isang normal na sundalo tungo sa isa sa 5 commander. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Henry. Ang 10 taong karera ng militar ni James ay isang maalamat na kwento. Imposibleng ganap na makuha ang mga pangyayari sa kanyang kwento sa buhay. Kahit na ito ay isinulat sa isang buong talambuhay. Laking gulat ni Scarlett sa maikling kwento. Hindi niya akalain na ganito pala ang pinagdaanan ni James. What about practicing medicine? It's rumored that James has unparalleled medical skills. Ang armas na ginagamit niya ay tinatawag na Needle of Death. At ang kanyang silver needles daw ay maihahambing sa mga bihasang sniper. Hindi ako sigurado tungkol doon. Umiling si Henry. Hindi alam ni Henry kung saan natutunan ni James ang kanyang mga kasanayang medikal. Gayunpaman, nakakuha din siya ng ilang mga medikal na kasanayan mula kay James. Samantala, pumasok si James sa ospital at pumunta sa ward ni Rowena. Hinampas ni James ang mukha ni Rowena. At naputol ang pulso nito. Bagamat muling nakakabit ang kanyang pulso, hindi pa siya nakakalabas ng ospital at na-ospital pa rin. Naging miserable ang buhay niya mula nang malaman niya ang pagkakakilanlan ng lalaking nakamaskara ng aswang. Mabagal na lumipas ang mga araw. At ang bawat araw ay ginugulo sa pagkabalisa at pagkabalisa. Halos nasa punto na siya ng pagkasira ng pag-iisip. Tapikin, tapikin, tapikin. Ang tunog ng mga leather na sapatos na tumapak sa koridor ng ospital sa kalaliman ng gabi. Dumating si James sa ward ni Rowena.
Itinulak ang pinto, at pumasok sa loob. Sino-sino? Si Rowena ay nasa kanyang breakpoint at pinagmumultuhan ng hindi mabilang na mga bangungot nitong nakaraang araw. She heard the sound and sensed someone intruding her wardroom. She hurriedly pulled her quilt and frantically backed herself into the corner. She looked at the door vigilantly with fear on her face. Binuksan ni James ang ilaw. Agad na naliwanagan ang madilim na wardroom. Nanginginig sa takot ang katawan ni Rowena nang makita si James at muntik nang mahulog sa kama. Lumapit si James. Hinayla ang isang upuan, at naupo sa tabi ng kama. Sinulyapan niya si Rowena, na takot na parang nakakita ng demonyo. Kasamang commander, ibinuka ni Rowena ang kanyang mga labi ngunit nauutol sa kanyang mga salita habang nanginginig ang kanyang panga. Huwag kang masyadong kabahan. I'm not here to kill you. It's not the time yet. I have some questions I'd like to ask you. Sige po. Nanginginig ang katawan ni Rowena na para bang nakakita ng multo. Buong-buo niyang tinakpan ang sarili. Tanging ulo lang ang inilantad. At mahigpit na kinuyam ang kanyang kobrekama. 10 taon na ang nakalilipas. Sino pa ba ang pumunta sa villa ng Cadence maliban sa Grade 4? Hindi ko alam. Ano? Dumilim ang mukha ni James. Pakiramdam ni Rowena ay parang biglang bumagsak ang temperatura sa loob ng silid ng damapo sa kanya ang lamig. Na nagpagulong-gulong sa buong katawan. Hindi mo alam. Hindi ko talaga alam. Napasigaw si Rowena sa takot. Sa pagkakataong iyon, wala na siyang kilos ng isang malakas na babae at para siyang batang babae na umiiyak pagkatapos ng pananakot. Hindi ko talaga alam kung sino ang nandoon. Lahat ay inayos ni Trent. Nabanggit na ba sa iyo ni Trent kung kanino niya binigyan ng moonlit flowers on Cliffside's edge sa capital? And never. Wala siyang sinabi sa akin tungkol dito. Gayunpaman, nang mamatay ang tatay ko, bumalik siya kaagad at tumungo sa capital. Pagkatapos ng biyaheng iyon, alam niyang nagligtas si Thea ng isang tao mula sa sunog sa Cadence Villa. 10 taon na ang nakalilipas, kaya tinanong niya siya tungkol sa pagkakakilanlan ng nakaligtas. Galit na galit si James na hindi siya makakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao. Naramdaman ni Rowena ang isang nakamamatay na aura na nagmumula sa kanya. Sa sandaling iyon, alam niyang ito na ang katapusan niya. Ngunit siya ay gumaan. Ang kanyang pagdurusa ay matatapos pagkatapos mamatay. Pumikit siya at hinintay ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, hindi kumibo si James. Hinalas niya ang nakakuyom niyang mga kamao at tumayo para umalis. Rowena, malapit na matapos ang isang buwan mo. Alamin kung sino ang may moonlit flower sa Cliffside's edge sa lalong madaling panahon. At saka, huwag mong isipin na kitilin ang sarili mong buhay. Kung hindi, ang daan-daang tao kay Xavier's ay malilibing kasama ikaw. Iniwan ni James si Rowena na nababalot pa rin ng takot. Ilang saglit pa ay tila nabaliw na siya sa walang tigil na pagsampal at pagmumura sa sarili. Rowena, bakit kailangan mong gawin ito? Bakit kailangan mong hawakan ang mga Caden? You deserve it. Friend. Pinangunahan mo ang pamilya sa apoy ng impyerno. Paano mo mauuna at iwanan ang mga Savior para magdusa? Ang kanyang mga iyak ay umalangaw sa ward, she would at bawled out sa sakit. Sayang 11 ng gabi, buong hapon tumambay sina Thea at Yuna. Sinubukan ng una ang lahat ng paraan upang magtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaking nakamaskara ng aswang. Gayunpaman, iniwasan ni Yuna na sagutin ang tanong. Hindi makapag-focus si Thea buong araw. Late at night, she recalled the past while lying in bed. 10 taon na ang nakalilipas. Nag-outing siya kasama ang kanyang mga kaklase. At naglalaro sila malapit sa ilog. Bigla niyang nakita ang isang villa na nilamon ng impyerno sa di-kalayuan. Agad silang sumugod at nakarinig sila ng sigaw ng tulong mula sa loob ng villa.
Matapos ang isang maikling pag-aalinlangan, si Thea ay sumunog sa apoy at nailigtas ang isang tao. Gayunpaman, tumalon sa ilog ang nakaligtas matapos na hilahin palabas ng villa. Isa na namang flashback ng nakaraan ang bumungad sa kanyang isip. Kensington Hotel, top floor. Inipit siya ni Trent sa auction table at nilaslas ng paulit-ulit ang mukha gamit ang kutsilyo. Naalala ni Thea ang desperasyon, ang kawalan ng kakayahan, at kung gaano kawalang kapangyarihan ang naramdaman niya. Nang malapit na siyang sumuko, lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng ghost mask. Ito ay isang sandali sa kanyang buhay na hindi niya malilimutan. Kinuha siya ng makapangyarihang mga kamay na iyon at iniligtas siya sa walang pag-asa na sitwasyong iyon. Sa kasamaang palad, siya ay nahimatay. Wala siyang alam sa mga sumunod na nangyari. Nabanggit ni Yuna na ang tagapagligtas ko na nakamaskara ng multo ay ang iniligtas ko mula sa apoy mula sa Cadence Villa 10 taon na ang nakakaraan. Sino kaya siya? Mahinang ungol ni Thea. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang ringtone. Itinaas niya ang kanyang telepono at nakitang tumatawag si James. Umiling si Thea. Thea, may asawa ka na. How can you think about another man? Puting away her thoughts. She answered the phone. Darling, nasa labas ako. Nakalimutan kong dalhin ang susi ko nang umalis ako ng bahay. Halika tulungan mo akong buksan ang pinto. Sige. Tumayo si Thea, lumabas ng kwarto, at pinagbuksan ng pinto si James. Naghintay si James ng ilang sandali, at maya-maya lang ay bumukas ang pinto. Lumabas si Thea na nakasuot ng kanyang pijama. Ito ay isang napakanipis at nakikitang hanay ng mga puting pijama. Bukod dito, wala siyang bra, at ang tanawin sa loob ay malabo na nakikita. Tingnan mo ang oras ngayon. Saan ka nagpunta? Thea wore a displeased expression na pakamot ng ulo si James at tapat na nagpaliwanag. Nagretiro ang isang kasamahan kong militar at bumalik sa lungsod. Naabutan namin ang hapunan at nag-usap sandali. Pasensya na kung late ako umuwi. Bilasan mo at pumasok ka. Hindi na itinuloy ni Thea ang bagay na iyon at mabilis na sinunggaban si James papasok ng bahay. Bumalik sila sa kwarto. Nakaugalian ni James na kunin ang kanyang banig at unan. Pagkatapos, humiga siya sa sahig. Humiga si Thea sa kama. Tumalikod. At sinulyapan si James na natutulog sa sahig. Huminga siya ng malalim at tumalikod muli. Lumipas ang gabi. At dumating ang umaga. Ang araw na ito ay ang ika-25 na kaarawan ni Yuna. Ang kanyang birthday party ay gaganapin sa Kensington Hotel. Yuna ay ang executive chairman ng Longevity Pharmaceuticals at isa sa mga pinaka-maimpluwensyang figure sa Kensington. Gayunpaman, si Yuna ay mula sa kabisera at hindi isang lokal na Kensington. Sa makatuwid, hindi siya kandidato para sa Grade 4, kung hindi, sa mga asset ng Longevity Pharmaceuticals. Madali niyang malalampasan ang Grade 4. Maraming tao ang inimbitahan ni Yuna sa kanyang birthday party. Lahat ng isang kilalang tao sa Kensington ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa kanya. Hindi siya flamboyant na tao at gustong ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa napakababang paraan. Gayunpaman, miyembro siya ng isang kilalang pamilya bagamat napaka-impluwensya ng Lawson sa kabisera. Nasa Kensington na sila ngayon. Wala pang isang taon lang siya dito at may maliit na lipunan. Ito ay isang pagkakataon para sa kanya na magkaroon ng higit pang mga kaibigan sa Kensington at bumuo ng isang matatag na pundasyon para sa kanyang negosyo. Bahay ng mga kalahan. Kwarto ni Thea. Si Thea ay nakasuot ng puting v-neck na damit na nakabalangka sa kanyang perpektong figure. Ang kanyang mga kurba ay naka-accentuated. At ang kanyang makinis na likod ay ganap na nakalantad. Siya ay kadalasang hindi nagsusuot ng gayong kahanga-hangang damit at ang kanyang likod ay napakalamig. Hindi niya napigilan at nagtanong, "James, masyadong revealing ba ang damit ko?" Si James,
Nakaupo sa tabi niya, ay sinulyapan si Thea na nakatayo sa harap ng vanity mirror. Patuloy na sinusuri ang sarili. Ang ganda talaga ng damit pero baka masyadong revealing. Tingnan mo, may ilang strap lang sa likod. At nakalabas ang bahagi ng likod mo. Kasalanan ni Yuna ang lahat. Paulit-ulit niyang sinasabi na bagay sa akin ang damit na ito. Reklamo ni Thea, ito ay hindi isang malaking issue. Ito ay nagpapakita sa iyong likod. Tumingin ka sa harap. Lumingon si Thea, Kabanata 129. Halos madyugo ang ilong ni James matapos siyang makita sa harapan. May V-neckline ang damit na tumambad sa kanyang malalim na cleavage. Sa kanyang maputlang leeg ay nakasabit ang isang bagong kristal na kwintas na nahulog mismo sa kanyang cleavage. Siya ay nakakabighani, at siya ay nabihag sa kanya. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakatali. Sa sandaling iyon, si Thea ay mukhang isang mar-ingle na puting scene. You're gorgeous. The jewelry goes perfectly with the dress. Hindi mapigilan ni James na purihin siya. Talaga, lumiwanag ang mukha ni Thea sa tuwa. Of course, my wife is the most beautiful woman in the world. Siguradong magiging center of attention ka kung pupunta ka sa birthday party ni Yuna sa ganitong damit. 2/3. Ngumiti si Thea mula pisngi hanggang pisngi pagkatapos. Inilabas niya ang lipstick na binili niya noong nakaraang araw at marahang inilapat sa kanyang labi. Sus! She's even sexy and more mesmerizing with the lipstick. Malakas ang impresyon sa mapupulang labi ni Thea. Maging si James ay nagtataka sa kanyang puso. She was so charming afterward. Thea put on a pair of white high heels. Her charisma exploded after getting dressed up. Isang updo, maselang mukha, sexy na pulang labi, at puting damit. Namangha si James. Thea pouted her lips and mumbled, "Honey, yeah." Naalala ni James ang sarili at tumayo. Patuloy na hinahangaan ang kagandahan ni Thea. Napalunok siya ng laway at sinabing, "Darling, you're too beautiful. Let's not go anymore." Natatakot ako. Anong kinatatakutan mo? You're gorgeous. But I'm so ordinary. Paano kung may ibang mayaman na maakit sa iyo? At itapon mo ako? Ano ang gagawin ko? Puffed Thea burst out laughing and stretched her hand. Flicked James' forehead. Stupid. What are you talking about? Asawa mo ako. Ngayon at magpakailanman. I'll never betray you. Sa pagkakataong iyon, medyo nakonsensya si Thea dahil buong magdamag siyang nag-iisip ng ibang lalaki. Ang lalaking nakamaskara ng multo na nagligtas sa kanya ang sumikop sa kanyang isipan. Bahagyang nagsisi siya nang maalala iyon at namula ang mukha niya. Na lalong naging kaakit-akit kay James na nagmamadaling iniba ang usapan at sinabing, "Sige, let's go." Click. Clack. Lumabas siya ng kwarto na naka-high heels. Wow! Maririnig ang mga bulalas pagkalabas niya ng silid. May ice cube si David sa bibig habang nakaupo sa sofa. Nang makita niya si Thea ay agad siyang tumayo, bitbit ang phone niya at sumigaw. "Don't move. Thea, let me take a picture of you." Agad niyang binuksan ang camera ng phone niya at nag-snap ng ilang pictures. Hindi naiwasang purihin ni David si Thea matapos makita sa mga larawan ang kanyang walang kapintasang kagandahan. Seryoso ka bang sinusubukang tuksuhin ang lahat ng lalaki sa mundo? Nang marinig ang kanyang papuri, natuwa si Thea. "Thea, ikaw." Lumabas si Gladys sa kanyang kwarto at natigilan siya nang makitang nakasuot ng napakagandang damit si Thea. "Thea, binili mo ba yung damit? Kwintas, hikaw, at high heels kahapon?" "Oo." Magkano lahat?" Galing din si Gladys sa mayamang background at nakilala niya na hindi ordinaryo ang suot sa isang sulyap. Alam niya kaagad na hindi sila taga-stretch stall. Hindi. Ang buong damit ay hindi gaanong-gaanong $1,000. Natarante si Thea at galit na sagot.
Tingin mo bobo ako. Nagdilim ang ekspresyon ni Gladys. Si Alisa, na nakaupo sa sofa, ay agad na nag-apoy. Nay, nakita ko na ang damit na ito sa isang marangyang tindahan ng damit. Sa tingin ko ang tag ng presyo ay $18,000. Ang kanyang mga damit, kwintas, hikaw, at ang mataas na takong ay nagdaragdag ng hindi bababa sa $300,000. Ano? Saan mo nakuha ang pera? Nagtaas ng boses si Gladys. Nakilala ko ang chairman ng Longevity Pharmaceutical. Si Una Lawson. Binili niya ang mga ito bilang regalo para sa akin. Hindi nang ahas si Thea na sabihin na pera iyon ni James. Siguradong kukumpiskahin ng kanyang ina ang pera nito kapag nalaman nito. Naiingit at hindi nasisiyahan si Alisa na makita si Thea na naka-extravagant outfit. Out of spite, she mockingly said, binili ito ng chairman para sa iyo. Do you really think you're some important figure? Thea, bakit bibilhan ka ng chairman ng Longevity Pharmaceutical ng ganoon kamahal na outfit? Well, binilhan niya talaga ito para kay Thea. Sabi ni James. Napasulyap si Gladys kay James. Na tumabi kay Thea na napaka-plain na damit. Noong una, tinanggap na niya si James. Ngayon, nadagdagan ang pakiramdam na hindi bagay si James kay Thea. Thea was gorgeous and had a more glamorous charisma than the celebrities on television. She definitely qualified to be married into a wealthy family. Paano siya mananatiling kasal sa isang tulad ni James? Na isang may bahay. Nabalitaan ni Gladys na ang mga dumalo sa birthday party ni Una ay pawang mga kilalang tao. Karamihan sa kanila ay mga boss ng kumpanya. Sa kagandahan ngayon ni Thea, siguradong maaga niya ang atensyon ng mga lalaking super mayamang lalaki. Hinayla ni Gladys si Thea sa tabi at bumulong. Thea, napakayaman ng mga pupunta sa Kensington Hotel ngayon. Narinig kong dadalo din ang may-ari ng Gourmand na si Mr. Grayson. This is your chance. Make sure to find a chance to hook kasama siya. Mom, what are you talking about? May asawa na ako. How can I do such a shameless thing? Siya. Napatingin si Gladys kay James na nakatayo sa tabi nila. James, wala kang pupuntahan ngayon. Kaya manatili ka na lang sa bahay. Sabi niya sa tono ng pag-uutos. Sa kanyang opinyon, magiging kahihiyan si James kay Thea kung sasamahan siya nito sa birthday party. Mom, bakit mo ginagawa ito? Hindi kontento na sabi ni Thea. Naisip niya na ang kanyang ina ay nagbukas ng bagong dahon at hindi nagutom sa kapangyarihan o sakam sa pera. Isang araw o dalawa lang ang inabot niya para bumalik siya sa kanyang orihinal na sarili. Thea, I'm doing it for your own good. Look at yourself and how glamorous you are now. Look at James, how can he ever be worthy of you? Kaya ba niyang bilhan ka ng magagandang damit at alahas? Noong una ay ayaw nang makialam ni Gladys sa kanilang pag-ibig. Pero pakiramdam niya ay hindi karapat-dapat si James kay Thea. Gustong sabihin ni Thea na may pera si James. Ngunit nang dumating ang mga salita sa dulo ng kanyang dila, nilunok niya ito pabalik. She said furiously, hindi ako pupunta kung hindi pupunta si James. Ikaw, why don't you take my advice? Mom is doing it for your own good. Galit na saway ni Gladys sa kanya. I know best about what I want. Ha, teka lang. Siguradong magsisisi ka. Hindi nasisiyahan si Gladys. Fair na honey. Hindi pinansin ni Thea si Gladys at hinayla si James palabas. Honey, I'm sorry about my mom acting like that. Don't take it to heart. Asawa mo ako kahit anong itsura ko. Humingi ng tawad si Thea pagkalabas ng bahay. Sige. Tumango si James at hindi talaga ito naabala. Sabay na lumabas ang dalawa. Gamit ang kanyang karaniwang dekuryenteng motorsiklo. Inihatid ni James si Thea sa Kensington Hotel.
Medyo mahaba ang damit ni Thea kaya kailangan niyang hawakan ang damit niya habang nakaupo sa likod at nakayakap kay James. Napukaw ang atensyon ng maraming dumadaan sa kanilang nakita. Sino yan? I'm not seeing this wrong. Right. Sinong celebrity siya? Paano siya naging maganda? Mukhang napakamahal ng damit niya. Paano siya nakasakay sa electric motorcycle? Nag-uusap ang mga taong nakakita sa kanila at may mga naglalabas pa ng kanilang mga phone para kunan ng litrato ang dalawa. In-upload sa kanilang social media. Walang pakialam si James sa mga pinag-uusapan sila. Makalipas ang halos kalahating oras. Nakarating na sila sa entrance ng Kensington Hotel. Hindi mabilang na mga magarang sasakyan ang nakaparada sa labas ng pasukan. Nagsimulang damaloy ang mga kilalang tao sa hotel. Kasabay nito, isang magandang figure ang nakatayo sa pasukan. Siya ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin at chairman ng Longevity Pharmaceutical na si Yuna. Nakatayo si Yuna sa pintuan at nanatiling nakatingin sa paligid. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon, hindi niya nakita si James. Sunod-sunod na pumasok ang maraming maimpluwensyang tao, at simbolikong binati niya sila. Maya-maya, may lumapit na electric motorcycle. Ang taong nagmamaneho ng motorsiklo ay isang lalaki na nasa edad 30s. Siya ay may katamtamang hitsura at nakasuot ng ordinaryong damit. Sa isang pulutong, siya ay kabilang sa kategorya ng mga taong hindi makaakit ng atensyon ng sinuman. Gayunpaman, ang taong nakasakay sa likuran niya ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Diyosa, diwata,